Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 2026. Maraming salamat muna sa kami subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, at pwedeng maiwasan. Pero kung gusto niyo talaga na positive reading lang, gusto niyo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Sagittarius, we have the pineapple. Ando yung sitwasyon na mga anak ko ang kulit na magkakaroon mga reconciliation, no? Or mga pag-uusap. Pwedeng sa malapit mo sa buhay, pwedeng dito kasi si Broom, pwedeng a family member or karelasyon. Ito, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, hindi mga new home and new attitude. Siguro may mga magkakaroon ng mga paglilinis o pagbabagong gagawin sa sitwasyon kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Nandun sa point na yon, or nandun yung point may mga lilipat. Pwedeng lilipat ka ng bahay, ng place, or someone, no? Nandun yung point na yon. And syempre, may mga bagong mangyayari, no? May mga bagong gagawin sa iba sa inyo. And then, syempre, yun nga, pagkikita or reconciliation is coming. Doon yung point na maraming mga mata ang nakatingin sa iyo. Then, sa iba sa inyo, Sagittarius, someone you know is undependable and insincere. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa iyo. Or pwede rin yung mga tao na nagkakaroon ng mga insecurity sa iyo. Yan, mga tao na nakatingin sa iyo. No? Pwedeng kapamilya mo man siya or a person who's connected. Pwedeng kapitbahay mo. Ganyan, kung sino man yan. Sa iba sa inyo, nandito rin maybe you are dealing or relationship with an older woman. Pwede with come the older woman is kapatid mo, karelasyon mo na medyo mas matanda sa iyo ng konti, or vice versa tayo, o magulang mo, pwedeng isa, obya na, pwedeng ganun, ano, kasi nandito rin si Broom. Kung sino man ito, kapitbahay mong mas may edad sa iyo, ganyan, maaring siya ang isa rin siya sa nakatingin sa iyo, or pinag-uusapan ka. Chismis ata, yun na. Okay, you will be shown the way. Yan, maaaring iba sa inyo is mahilig kayo when it comes to candle, may mga scent, pwedeng nahando sa point na yon. And syempre, nahando yung point na bibigyan ka ng mga sign into your life. Kaya mag-focus kayo sa mga sign, ano, kung saan aspeto ng buhay, pwedeng mga repeating numbers, pwedeng sa kaibigan, sa kakilala, yung mga salita nila, yung mga words by the song, pwedeng nahando sa point, or kung ano mga sign na yan. Yung pala, no, may mga nakakahulugan na hindi mo nakikita, no? O, syempre, takutin ko daw kayo, di ba? Success assured with a good plan and hard work. Pwedeng nahado sa point when it comes to a Mars is merong kang lilimliman. Pwedeng iba sa inyo, buntis kayo, or may buntis, or may mga anak, di ba? Or may mga kahit na animals, halimbawa may pet ka, di ba? Or nandoon yung point na may mga bagay ka na lilimliman o aayusin, gagawin, aaksyonan. Yan, may mga pagpaplano ako na nakikita sa iyo na you will give your hard work dito sa sitwasyon na yun, no? Itong golden egg na to. Well, it will success, ano ibig sabihin? Dito sa sitwasyon, this is a golden egg kasi, no? Kumbaga, handun din yung point, pagdating ito isa sa sarili mo, siguro hando yung point na magkakaroon ka ng enlightenment in some aspect of your life, or sa iba naman sa'yo is may mga idea, no? Ako na nakikita na mahalaga at importante na gagawin mo by this March 2026. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kung ano man yan is they assure you that it will be success as long as ipaplanuhin mo siyang maigi, kasi may mga pagpaplano siyang magaganap, no? Ako nakikita sa iyo, opportunities are waiting for you. Congrats, ang ganda ng card mo kasi yun nga yun, ibig sabihin may mga signs siya na ibibigay sa iyo, sa relasyon man yan, sa opportunities, sa trabaho, sa kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, no? Yan, maaring may
naghihintay na pintuan o papasukan mo o pupuntahan mo. Kasi andito din tayo kay broom, di ba? Mga new home and new attitude situation, maaaring nandun talaga yung pagbabago. Or mga new opportunity, bagong trabaho, kung may business ka, ganun din. Kung idea, ganun din. Any opportunities. Pwedeng handun din kasi si broom, pwedeng kasama yung karelasyon mo, connection mo, o kaya family mo, pwedeng handun sa point na yon. No, kung ano man yung opportunities na yan, congratulations. Pero kung naghihintay pa kayo ng sign is, yun yung mag-focus kayo sa sign, no? And you will go if ever na nakakita na kayo ng sign, no? And then, syempre, dealing or relationship with a woman with a blondie, gray, or a white hair. Pwedeng ikaw ito, or pwede someone who's connected sa'yo. Pwede itong tao na to ang magbibigay sa'yo o tutulong sa'yo o magkakabibigay sa'yo ng idea or magbibigay sa'yo ng enlightenment man yan, ganyan. Or maybe, kung sa buntis, maaring ito yon o kaya this person is a person who care for you, no? Maaring nahando sa point na yon, vice versa, nyo na lang. Or pwedeng itong tao na to, na fair woman, na babae na to, na maaring siya yung isa sa tao na magbibigay sa iyo ng opportunity. Ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwedeng for a love life, or pwedeng siya magbibigay ng enlightenment in some aspect of your life, pwedeng nandun sa point. Kung ano man yan, basta there's a woman, maybe you are dealing with comes sa a woman. And guaranteed success. Oh, congratulations. Kung ano man yung hinihiling mo, kasi andito na rin si A, kung ano man yung iyong hinihintay, nililimliman, inaayos, sinasaayos, o gagawin, you will be success. No, nahado yung point na yon. And then, syempre, handun din yung point na, syempre, may mga wish come true ka na makakamit. Handun din yung point, pagdating dito sa egg, tsaka sa star, and sa door din, kasi, yung tulad na sabi ko kanina, may mga babaguhin ka o may mga isa sa ayos na sitwasyon. Yan, it's more on creativity rin kasi to, no? Yan, creativity, kaya mga possibilities, o kaya nahando yung point na magkakaroon ng mga revert situation, ano, in some aspect of your life. Yan. Also dito is a clarity situation kasi pag this a candle and the star, also this is a clarity situation happen into your life. Kung may hinihintay ka talaga, or may inaasahan ka, or may gagawin ka, yan, nandun yung clarity. May mga bagay o sitwasyon ka na maghahanap ka ng clarity, or nandun yung point na it will be success. Pero nandito rin kasi si plan, ano, yan. With a good plan and hard work, they assure you na magsasuccess yun. Yeah, make a plan. And temporary situation. May mga temporary situation na magaganap sa hinaharap, ano? But temporary lang siya kasi magaganda yung card mo, no? Yan, pwedeng mga temporary excitement, temporary problem, o kaya mga temporary pagbabago sa buhay, pwede nandun sa point na yun. Or mga temporary situation na wag mo nang palakpasin kasi nahandito si door, di ba? Ano yung point na yun? Kumbaga, pag yan nilalakpas mo, hindi natin alam kung kailan pa uli darating siya. No? Kaya kailangan isplanuhin mo na siyang maigi, at give your hard work, and it will be a success talaga siya dito sa sitwasyon. And saving. Iba sa inyo maaaring nagko-collect kayo ng money, no? Yung mga coins, or nahado yung point na meron kang pag-iipunan o pinag-iipunan na pera, o may mga pag-iimbak na sitwasyon by this March. Kaya pwedeng mahando yung point na kasi may gusto kang puntahan, o may mga wish come true ka na gusto mong kamtin, maaring nado sa point na either sa door na yan na opportunities na yan, nado sa point na yan. O nado na sa point na maari na nag-iisip ka na talaga na ng pag-iipon ng pera, no? Yan. May preservation situation ako na nakikita sa iba sa inyo. And then also with the stop, may mga break, pause, and stagnant situation. Siguro na yung point na, oops, wait a minute. Di ba sinasabi dito na, oops, wait a minute, you need to think very carefully, no? And planuhin mong maigi. Why? Pwede kasi na mag-miss, no? O hindi maging maganda yung outcome, pwedeng nandun sa point na yon. O kaya naman, when it comes din sa money, is, oops, wait a minute, you need to think very carefully kung ano mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na talagang
pagkagastusan. No? Kumbaga, you need to save your money din. Ganun din sa sitwasyon na maaring may tao na, oops, sandali lang, pwedeng nagaganon ka sa kanya, or some ways is nagaganon, sandali lang, wait a minute, pwedeng nahando sa point, mag-stop muna, pag-isipan, kanya. May mga sitwasyon na pinag-isipan na pwedeng nagkakaroon ng stagnant. Ganyan. Ako nakikita sa inyo. Pwede when it comes sa star or the stop, ando yung point na kung may mga babayarin na utang, siguro na doon yung point na pwedeng ma-stop siya at hindi mo pa talaga siya ma-resolbahan. Pwedeng na doon sa point na yun. Or mga situation na need to heal. Pwedeng sa love life, pwedeng sa sarili. No? When it comes sa iniinom o kinakain, siguro yung point na you need to be very careful, di ba? O stop mo na yung kainin ng mga junk foods, stop mo na yung ganito, ganyan-ganyan. Or when it comes sa mga gusto mong gawin in life, siguro you need to think very carefully din. Kung sa aspeto na na may mga hesitation din o may mga decision making ako na nakikita sa'yo by this Mars, syempre hindi maaalis yung pag-aalala, no? Maring mga pag-aalala sitwasyon or pwedeng na doon yung point na may mga pag-iisipan ka talaga totally by this March. Ganyan, na doon yung point na magkakaroon ka ng mga pagkalito. Tama ba? Ganito ba? Ganun ba? Sure ba? Sa tingin mo ba? Kailangan ba? Mga ganun sitwasyon, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng, kung sa aspeto ipasok mo na lang siya, no? And syempre have the evidence. Yan, maaring may tao na naghahanap ng pwedeng someone spying you or you spying, pwedeng nato sa point, or may mga bagay ka na sisiya sa atin, aalamin, hahanapan ng solusyon, hahanapan ng katotohanan, hahanapan ng ganito, dapat ba, anong dapat, mga ganun sitwasyon, no? Or may mga, yun nga, like I told kanin dito sa sitwasyon na may mga investigation situation. Yan. Or you need, ano, yan. Kumbaga natin yung sa point na, ops, sandali lang, pag-isipan mo muna, kailangan mo alamin, you need to see the fact of the situation, if it's okay or if it's not. Diba? Yan. Lalo na pag pinag-uusapan dito is pera. You need to think very carefully din kasi baka mamaya, syempre, alam mo naman maraming scam ngayon, di ba? Kaya pag-isipan mo rin muna. Or kung ano bang aspeto ng buhay mo yan na kailangan mo talaga muna na magsiyasat maigi, pag-aralan, alamin, no? Na handun sa point na iyon. Syempre, handun din yung point na nagkaroon ng mga withdrawal situation, nagkaroon ng mga rejection, or maybe someone is nagkaroon ng awakening. Kasi we have the candle din kasi, ano, yun na nakita ko. Pwede when it comes sa ano is, may tao na want to give up. Pwede na doon sa point na mo, or maybe ikaw or someone is connected sa'yo, or nandun yung mga rejection. May mga breakup, nireject mo, kumbaga handun yung point na, okay, stop muna, ako na lang muna, ganyan-ganyan, ganyan-ganon, ganyan-ganon. May mga ganang sitwasyon kung sa aspeto ng buhay mo yan. Or pwedeng nagkaroon ng mga awakening in life kung sa aspeto ng buhay. Ay, kailangan ko na pala na ganito, kailangan na pala na ganyan, kailangan na pala na ganon. Sa iba sityo, may mga bagay na winidraw mo na sa buhay mo. Pwede, halimbawa, dati palakain ka o pananigarilyo ka o kaya pala inom ka o kaya is kung ano man yan, no, maaring you withdrawing something din. Pwede rin sa pera is nahandoon yung sitwasyon na makakapaggastos ka ng pera, no, kasi ano ito si withdrawal. Pwede may mga pagkakagastusan ka talaga na maaring yung mga ipon mo o yung ipon mo is pwede mong mailabas. Kaya balancing lang din, no, stop muna. Hindi ko sinasabing stop, but you need to be very careful and balancing dito sa sitwasyon na magiging hectic ata ang schedule ng iba, no? May mga plan and pag-organize na pwedeng magganap by this March. Andun din yung mga plan tulad ng sabi ko kanina, no? May mga sitwasyon na pwedeng i-rush or pwedeng nahando yung point na magkakaroon ng mga masakit ang ulo, may mga lack of sleep, or hando yung point na may mga sitwasyon na alalahanin ka talaga. Pwede may mga pressure situation, ano, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ay, no. Energy po ni Sagittarius. Energy mo muna, tingnan natin, no. Energy po ni Sagittarius. March. Okay.
Okay, wow, aces. Okay, when it comes sa energy mo, this, medyo, ano, no, ang energy mo kasi is, okay. Yung iba sa inyo, siguro nandun kayo sa point na, when it comes to energy, is magkakaroon kayo ng mga doubt. Ganyan. Doubt in some aspect of your life. Kung pwedeng sisimulan, aaksyonan, gagawin, imumove, mga ganang sitwasyon, no? And mga thinking of negativity also, that is your ano, no? Energy by this March. Nandun din yung point na mga kaba o takot o a fear of the unknown situation. Pwedeng nandun sa point na yon yung energy ng iba. O kaya nandun yung point na magkakaroon ka ng mga few options in life na mga gusto mong gawin sa buhay mo o gusto mong actionan, mga ganon. Ang energy mo rin is makakaramdam ka raw ng konting pagod. Ganyan. Pwedeng may mga sitwasyon na medyo mapapagod ka o kaya naman is mayroon kayong mga movement situation na malayo man o malapit yan, may mga maiisip ka na gusto mong aksyonan. Minsan yung iba dito hindi aaksyonan, hindi aaksyonan. Para pagdadalawang isip kasi, yun na nakita ko sa iba dito. And then, iba dito is, may mga sudden changes happen eh. Yun na nakita ko. Also, pero masaya naman kasi have the Ace of Cups din kasi, handun din naman yung saya kahit pa paano. Yan, makakaramdam ka pa rin ng saya. Kumbaga, may mga gagawin ka or may mga magaganap na saya or may mga fulfillment situation or mga good news situation or handun yung compassion and achievement na pwedeng mong maramdaman by this March. Yun. Pero may mga may mga kaba at panghihina ng loob. Sana hindi sumakit yung iyong mga buto-buto, kalamnan, kasukasuan, no? Ingat-ingat na lang din kayo, no? Sa iba sa inyo. Anong parating kay Sagittarius? Parating. Okay, when it comes sa parating. Okay, when it comes, may travel ka? Okay, parating sa'yo is, magkakaroon ka daw ng pag-isolate sa isang bagay o sa isang sitwasyon na gusto mong tapusin. This March, parang nandun ka sa point na may mga tatapusin ka o may mga, maybe sa iba is may unfinished business kayo and this time nandun ka sa nag-iisip na gusto mong tapusin na yon o tapusin o isaayos yun. Nandun sa point na yon. And then also, parating din sa'yo is, wala kang pera, sabay ka or sakto lang. Pero tingnan pa rin natin yung money mo. Iba dito medyo gipit ata sa pera. Medyo nagkakaroon ng hindi naman sayad sa nakita ko, pero hando yung point na pwedeng may mga frustration na pwedeng maramdaman when it comes to money sa nakita ko to. Parating din sa iyo is meron ka daw mga sitwasyon na hihintayin. Yun. May mga hihintayin ka daw, may paghihintay eh. May mga self-questioning o kaya may mga on and off action ka na gagawin. Handun din yung point sa iba na siguro you're feeling stuck in some aspect of your life kasi maaring nagkakaroon ng mga dissatisfaction or maybe it's more on loss of thought situation. Pwedeng nalo-loss of thought ka sa iba lang sa inyo, no? Yun. Pwedeng sa iba sa inyo is huwag kayo mag-isip talaga ng negative. The more na nag-iisip ka ng negativity, the more na ma-attract mo talaga yung negative, no? Dito sa sitwasyon. Yung iba sa inyo parating sa'yo, yun. Maghihintay ka daw. May mga hihintayin ka na you're waiting for a result, you're waiting for a reward, you're waiting for something. Kung asa ang aspeto ng buhay mo yan. Andun din yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na i-analyze or may mga sitwasyon ka na parang you try to progress it, magpa-progress ka ng isang sitwasyon or nandun yung point sa iba naman na may mga strategy or maybe there's a strategy situation ka na a-actionan, gagawin
by the March. Ganon. Actually, it's more on thinking itong nakikita ko sa'yo, no? Andun din naman yung sitwasyon na you're doing your responsibility kasi meron kang isang bagay o sitwasyon na naumpisahan and then gusto mong tapusin yon till end. Ganon. Parang gusto mong i-develop yung bagay na yon or handang yung point na you give your effort and hard work to improve yung sitwasyon na yon. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Magko-commit ka doon. May mga bagay ka na focusan. Ganon ang nakikita ko sa iyo dito. Tingnan natin dapat mong iwasan. Ano po dapat niya iwasan, universe? Hindi Sagittarius. Alam mo, dito sa nakita ko sa'yo dito, you're creating something into your life, but nandun ka sa point na it's more on isolation kasi nakikita ko, hoping hindi siya loss of hope, no? Sana wag kang ma-loss of hope dun sa bagay na yun. Kasi andun yung point nung nakita ko dito, parang you want to create something into your life, but nahandun yung loss of hope situation mo sa buhay mo. If ma-achieve ko ba to, mapo-fulfill ko ba, matatapos ko ba, makakamit ko ba, nandun yung point na yun, no? Yung iba. Okay. Maka-accomplish ko ba, nandun yung point, no? May mga ganong action ako na nakita sa iyo. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Dapat mong iwasan. Dapat mo iwasan, it's more on yung hindi ka mag-trust sa intuition mo dito sa sitwasyon. Iwasan mo yun. You need to trust to your intuition. Baguhin mo din o mag-renew ka rin daw ng mga paniniwala mo. Ganyan. Taking to the higher path, iwasan mo siguro, it's more in balancing. Mas more kang uminom ng water. Sa nakikita ko sa'yo dito, siguro mas damihan mo pang uminom ng water than sa mga, kung hindi ka naman painom ng mga Coke, o kaya medyo i-minusan mo lang. Kung yung iba is umiinom kayo palagi ng mga soft drinks, juice, kanya, siguro mas damihan mo na lang ang pag-inom ng water than to may mga ganun na ano, no? Yan. Para hindi ka rin na ma-dehydrate sa sitwasyon mo. Or mas good, baka kulang kasi sa water din. Iwasan mo syempre yung i-rush yung mga bagay o sitwasyon. No? Don't rush anything. Kasi tulad ng sabi ko sa'yo dito, di ba? Parang there's something happen dito, di ba? Don't rush. Huwag kang mag-impulsive, huwag mo i-rush yung mga bagay o sitwasyon. Kailangan mo ng pag-isipang maigi. No? And then also iwasan mo, syempre yung mga tao na salungat, magkaroon ka ng salungat situation, mga hindi pagkakasundo, puot, galit, pagtatalo, yan, iwasan mo din yun. Yan, yung ma-hope of loss, tulad ng sabi ko kanina, or nahanda yung point na ma-let down ka o mag-think ka ng negativity kasi meron tayong sun dito. Medyo iwasan mo rin mag-think ng negativity, no? Kung may mga bagay na talaga na kailangan mo maghigpit, gawin mo kung sa aspeto ng buhay mo, mas iwasan mo yung mas marami kang lumabas na pera o kaysa sa pumasok. Sabihin mo naman sa akin, ate, wala naman akong pera eh. Eh, di bahala na kayo. Paano nyo maiintindihan yun? Basta ganun ang nakita ko sa'yo dito. May pera man kayo o wala, you need to make it balance yung sitwasyon na yon. Kailangan nyo rin maghigpit. Ganun din sa mga kiniinom at kinakain, ano? Yan. And then also, iwasan mo din yung kung may mga hindi nakakagood para sa'yo, you not to take good care yourself kasi baka minsan may mga time na pwedeng manakit yung mga tiyan mo, yung tiyan mo, bandang tiyan mo. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Kaya nga sabi ko, inom ka na maraming water, Yan, dan sa mga baka minsan din malamigan ka, yung tiyan mo, kabagan ka, sigmurain ka. Ingatan mo lang din yung sarili mo, no? Yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man itong love na to, Sagittarius in love.
Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, okay, meron naman. Kung single ka, yes, meron. Isa hanggang dalawa. Ang nakikita ko dito kaso, parang may lumayo, ano? May devil ka. May lumayo. Pero naghihintay lang to. Feeling sad. Pero magkakaroon uli na ano. May naghihintay lang dito sa sitwasyon, ano? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Isa hanggang dalawa meron. Sa iba sa inyo. Pero ang hindi ko lang maintindihan is may pag-iwas o paglayo. Pero isa dito is stuck eh. Yun. Yun ang nakikita ko dito. Isa dito is stuck. Isa dito very supportive. No? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to. Oo, nandun na yung pressure eh, no? Pwede rin kasi nandun yung point na hindi naman talaga kayo pwede. Ganyan, kasi pwedeng iba yung religion nila o kaya same sex kayo o kaya is pwede rin na may mga kalakaran na pwedeng nagaganap o nangyayari when it comes in this connection. Kung ano man yan, may mga bawal o may mga limitasyon na sitwasyon. Yun, nagkaroon ng malaking pagbabago. Nandun yung pagbabackstab, rock bottom, o pagtataksil when it comes in this connection. No, nagkaroon ng jangling. Kumbaga nag-move on yung isa dahil naramdaman niya na napagod na rin siya. Pero isa pa rin sa inyo is still in a stuck situation. Kahit na nagkaroon na ng pag-ending. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in connection na wala naman kayong third party, meron lang kayong pinagdadaanan siguro na mga challenge, no? When it comes sa inyong dalawa. Yun ang nakita ko. But still, you try to heal this connection. Yun nga lang, may mga time lang talaga na need pa sigurong recover or may mga bagay na pwedeng nalilito na rin yung isa sa inyo. Pwedeng may mga bagay o sitwasyon siya na gusto niya sabihin sa'yo or ikaw sa kanya, hindi niya lang din masabi. Pwede na doon sa point na yun. But andun naman din yung supportive situation. Isa sa inyo, they try to make it balance yung connection as long para hindi lang magkaroon ng mga chaos. No? Ako nakikita dito. Yun, nagkakaroon din naman ng pag-uusap. Yun nga lang, ang hindi ko lang maintindihan, may pag-iwas kasi. Either isa sa inyo is may mga bagay na iniiwasan, pwede nagsisinungaling siya, or may mga ayaw lang pag-usapan, pwedeng ganun, or maybe nahandun yung point na isa sa inyo is nakakaramdam ng pagod. Hindi ko alam in what way, pwedeng sa trabaho or sa relasyon na to. Yun. Handun din yung point na there's a blockage pagdating sa relationship. Marami kasi ang pwedeng sabihin natin blockage. Pwedeng blockage when it comes to a third party, pwedeng blockage when it comes sa mga tao na nasa paligid mo, ganyan. Pwedeng blockage when it comes sa pamilya mo, sa pamilya niya, mga ganun sitwasyon. But there's a blockage sa connection na ito. Alam mo ba, Sagittarius, na someone is thinking na sana is mawala ka na? Or maybe ikaw itong nag-iisip na to ha. Kasi may tao dito na nag-iisip siya na sana mawala ka na, sana mamatay ka, sana ganito, sana ganyan, sana ganun, sana ganyan. Or maybe it is ikaw ito. No? Or pwede rin doon sa point na sana malasin ka, sana ganyan, sana ganun. Oh my God, sino ba yung may kaaway ka ba? Mag-asin kayo para gumaang yung energy nyo. Tingnan natin ang iyong money. Sagittarius in money. Okay, when it comes sa money mo, when it comes sa money mo, we have the Three of Pentacles. Okay naman siya pagdating sa money mo. Yun nga lang, mukhang ang nakikita ko sa'yo dito, nandun ka sa point na parang ang dami mong gustong gawin. Parang nag-iisip ka na ganito, bibilin ko, ganito, gagastusin ko, ganyan, ganon, ganon, ganon. Pwede nandun sa point na yun, no? Sa iba naman sa inyo, kasi you try to make it balance pagdating sa money mo, ano? Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na walang-wala ka. Kasi andun naman yung improvement, andun naman yung hard work,
and progress mo at pagbibigay ng effort pagdating sa pera mo kahit papaano, no? And then sa iba sa inyo is maaring nagkakaroon ng mga disorganized situation or talaga nagiging magulo yung sitwasyon by this March. Siguro either ito is marami ka lang talagang pagkakagastusan or pwedeng ikaw is ma-disorganized lang. Pero kahit na nagdi-disorganize ka is parang pipilitin mo pa rin siyang maging okay. Ganun ang nakikita ko sa iyo. Pipilitin mo pa rin na maging maayos yung pagtakbo o takbo ng iyong kaperahan or trabaho man yan. Ganun din sa sitwasyon na hindi ka magiging masyadong impulsive, no? Kumbaga magiging slowly but surely ka sa mga bagay o sitwasyon na pagkakagastusan mo talaga. Na doon ka sa point na iyon. Congrats, it's good naman din sa nakikita ko sa iyo dito. Pero nandun din yung point na magkakaroon ka ng dealing. May mga dealing situation, pwedeng sa trabaho ito o if you have a business, o kaya kung ano man dealing yan, partnership, collaboration, magko-connect ang pera. Yun ang nakikita ko dito. Meron ka rin daw na pag-aaralan pagdating sa pera, iisipin, pag-aaralan. Parang nando sa point na yun. Namatay pa yung kandila. Advice. Oh, may meron kayong talaga, travel. Okay, when it ang ganda ng card mo. As in. Ang ganda, ang ganda, Pwede na 3 days, 3 weeks, 3 months, or maybe March man yan. May mga blessing ako na nakikita sa iyo. Also, travel is coming. Ang nakikita ko sa iyo dito. May mga reward and success ako na nakikita sa iyo, no, na parating. May tao daw na makikipag-usap sa iyo. Ikaw makikipag-usap or someone is magkakaroon ng pagkakasundo o pag-uusap sa isang sitwasyon. Hindi ko alam kung mahihilingin ka ba sa kanya o siya is mahihilingin sa iyo. Nando sa point na yun. Yan, may mga union din ako na nakikita sa iyo, no? Pwedeng magkakaroon ng mga pagkikita o union sa isang tao na pwede na sa ibang bansa, nasa ibang baryo, nasa probinsya, nasa kalapit baryo. Siya ito sa iyo or ikaw ito sa kanya. Nando sa point na yon. May mga accomplishment din ako na nakikita sa iyo by this March. Siguro may mga i-accomplish ka o may mga tatapusin ka talaga. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, huwag ka mawalan ng pag-asa na sa lahat ng gagawin mo o yung mga gagawin mo sa buhay mo, na uumpisahan mo is umasa ka na it will be success. Tulad ng sabi ko na dito sa taas, diba? Ganun din naman sinabi sa'yo. Magsasuccess as magsasuccess daw iyon. And syempre, always have faith. Andun lang din yung leap of faith, tsaka mag-go ka lang sa mga manifestation mo and sa mga dinidesire mo. Ganyan, finish the unfinished, ganyan, and then also, kasi handun yung mga new opportunities na dumarating sa'yo, no? Be more on matured, ang sinasabi dito sa'yo. Alam ko na matured ka na rin, siguro mas more pa, mas maging matured ka in some aspect of your life, ganyan, sa point na yon. And syempre, trust your intuition, and use your common sense, isa rin yun sa sitwasyon. Iwasan mo na mapanghinaan din ng loob. And start at your beginning into your life. Kumbaga, doon yung point na you need to transform din, no? In some aspect of your life. Kung saan man yan. Yung mga bagay na need to transform, need to let go, need to change, need to start. Or simulang muli. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, try new things in life para maari isa yon sa makakatulong sa'yo para mas maging mag-successful ka pa sa buhay mo. Arigato namasay, God bless.